High performance scooter ba ang hanap? Check natin ang Kymco Motorcycle. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Pala mga riders, naandito ulit tayo sa Archway San Pablo, Barangay San Antonio, para po dito sa i-review nating motorsiklo na Dink S150 ng Kymco. Pero bago tayo mag-start, syempre magpapaalam muna tayo dito sa mga staff nila. Unang-una kay Ma'am Tricia, saka kay Lian. Yan. Magandang umaga po, sir, ma'am. Last year po natin na i-review yung unang version po nito. Ito nga pong Dink R150. So mamaya gagawa natin sila ng comparison para meron po kayong choices in case na kukuha po kayo. So dito muna po tayo mag-focus sa Dink S150. Kung ang hanap nyo po talaga ay high performance na scooter, hindi tayo nagkamali dito sa reliable na brand ng Kymco. Although medyo mataas nga po ang price niya dun sa mga ka-level niya na mga scooters, pero pagdating naman sa tibay, talaga maasahan natin na pagmatagalan. Nga pala, ang updated price po ng Dink S150 ngayong October 4, 2025 ay nasa 142,900 pesos po sa suggested retail price. And then, ang down payment, dito po ito sa Archway San Pablo, 10% po ng cash price na maabot po ng 14,290. And then, sa 12 months, 14,318. At sa 24 months naman po ay 9,088. At sa 36 months naman po ay nasa 7,302 ang monthly installment. Para po sa inyong mga katanungan, pwede po kayo mag-message or tumawag sa kanilang telephone number na 0917-104-5909. And then, ayan po sa screen, iba pa po nilang contact numbers para sa inyong mga inquiries po. Or para masagot naman po inyong mga katanungan on the spot, pwede po kayo mag-message sa kanilang Facebook account na Archway San Pablo. Nga pala, tatlong kulay lang po ang available dito sa Dink S150. Ito nga pong silver, meron din po pearly white at saka pearly black. Okay, sa forma at looks niya, wala na tayong i-upgrade. Nakasetup na siya mga riders. O, dito lang sa harap niya, di ba? Although wala siyang winglet, pero yung forma ng pinakamukha, ayan, napaka-aggressive, di ba? Naka-split type po yung headlight na full LED na po mga riders. Nandito po rin sa taas yung NDRL na parang kilay na rin. And then sa turning signals, okay din naman ang pwesto, mataas. Ayan, nandito sa gitna na halos. Ayan, full LED rin po siya mga riders. And then yung visor po niya, although black siya, hindi naman siya masyadong mataas, hindi makaka-block sa ating view, di ba? Mababa lang siya. Doon kasi sa Dink R, kaya kita nyo, transparent po siya, di ba? So napapalta naman to in case na hindi tayo komportable sa kulay black. And then non-adjustable po. Maganda rito, may cover yung mga bolt para hindi nga naman kalawagin in case na umuulan, di ba? Minsan nalilimutan natin tuyuin yan eh. Meron siyang abang dito na bilog. Siguro pwedeng installan ito ng camera. Emblem ng Kymco andito sa gitna. Wala ka nang makikitang decals kaya napaka-elegant ang kanyang datingan. Dito lang sa side yung sticker niya na 150 sa displacement. And then dito po, emblem din ng model name na Dink S. Ayan, kulay silver po yan ha. Check lang natin. Dito po sa side profile, ayan, naka-emboss siya mga riders. So. Ayan, naka-chrome na, di ba? Then dito sa isang letter S, red naman ang kulay. At pagdating po sa safety features, lalo-lalo na sa braking system, panalo na tayo mga riders dahil kumpleto siya. Dual channel ABS po at meron na rin po siyang traction control system. Kaya in case na papapadaan po tayo sa malulumot, madudulas na kalsada, hindi tayo basta-basta may slide dahil kontrolado yung speed or yung pag-ikot ng kanyang gulong. Front fender, silver na may kasamang black. Diba? Ito yung extension. Mahaba, saka malapad, no problem sa talsik ng putik. Nakita nyo naman dito, lapad, di ba?
Then meron siyang dalawang reflector magkabilang side. Okay, telescopic fork na front suspension. Medyo mataba po yung kanyang mga bakal. Oh. And then sa front brake nga po, single disc na meron pong triple piston caliper. And then siyempre ABS. Sa front wheel naman, nakamags na siya mga riders. Size 13 din, kulay khaki. 120 by 70 by 30 naman po ang size dito sa front tire. Maxxis ang kanya pong brand, siyempre tubeless na po yan. And then sa rear suspension, maganda, naka-dual shock na. Yun nga lang po, hindi siya adjustable ha. Dito po sa rear tire, meron po itong size na 130 by 70 by 13. And then single disc na meron pong dual piston caliper. At siyempre, naka anti-lock braking system na rin po sa rear. Then nakabukod po yung turning signals dito sa rear. Maganda naman, very flexible siya. Then LED nga po. Hanggang dito naman, obvious sa kanyang taillight. Kitang-kita yung mga diode niya, dami. Saka sa stoplight, puro LED po yan mga riders. Futuristic fender, di ba? Ang dami niyang cuts. Malapad na. Then, yan, matte black lang ang kulay. Meron din reflector dito, saka extra pang plate lights. And then medyo flat yung kanya pong air filter box saka crankcase, di ba? Hindi siya nakatambok dito mga riders. So mas malapad pa po yung body. Wala na nga lang po siyang kickstart mga riders ha. And then pagdating sa footrest quality mga riders, hindi siya nakausli. Konting press lang oh. Ayan, di ba? Aluminum yung materials. Ayan. Hintayin yung tumunog para kasi pag todo natin isasara, babalik lang siya. Kaya kailangan soft lang. Yun. May kill switch sensor po yung side stand. Medyo payat lang yung bakal saka mahaba. And then sa center stand, ayan, payat din lang po. Saka malapad na center stand. Sa grab bar, malapad din mga riders. Ayan, mataas. Hindi siya lapat dito sa body kaya hindi maiipit ang ating kamay. Kala ko po ay top box ready na siya pero maiksi po eh. Siguro dudugsungan na lang para sa ating top box. And then sa muffler, fully protected po tayo. Dahil yung heat guard niya almost mabalot na yung kalahati po nung stock na muffler. Hanggang dito sa tip, sa buo na siya, di ba? Hindi na nakabukod. So pag tatanggalin, no problem, mabilis lang. And plastic po siya na naka-carbon loading na rin. No? Hanggang dito sa elbow, abot yung heat guard. Then napansin ko yung engine medyo malalim, di ba? Kaya okay din, naka-protected. 1 liter naman po ang engine oil capacity. Ito mahaba naman yung cap ng engine oil kaya mabilis tayo makakapag-change oil dito. And then nasa 120 ml naman po sa gear oil capacity. Sa stock na upuan ng Dink S, para na rin siya naka-camelback type kasi malalim po yung tabas ng rider seat. Then dito sa back rider medyo manipis lang pero maganda, malambot po yung foam. Okay, naka-double stitch po dito sa side. At magaspang naman yung pong seat cover at makapal. Yan yung quality naman ng ginamit. So magiging komportable po tayo dito kasi maganda yung hulma niya oh. Tama-tama sa shape ng ating hita at puwitan. Ayan, yung kanya pong brand. Then napansin ko meron siya rito utility hook sa gitna. Ayan, meron siya 3 kilos na capacity. Press lang natin, ayan. May tatago pa natin pag hindi natin ginagamit yung utility hook. Kasi wala na po dito. Maganda rin naman yung pwesto rito, di ba? At itong the best dito po sa Dink S, meron na siyang gulay board or floorboard. Kaya para sa mga mamamalengke, tamang-tama po ito. At then may extension pa po, kaya magiging komportable po dito yung ating mga paa at binti. Malapad pati mga riders, so mamaya sukatin natin ha. Then hindi na natin kailangan ng matting. Kasi dito po, magaspang na siya, then hindi siya pantay lang. So dito may mga design po siya para kumapit sa ating sapatos. At ang maganda po sa Kymco, hindi niya dito ipinwesto yung battery sa floorboard. Dito po nakalagay sa loob ng kanyang U-box, diba? Dito sa bandang puwitan. Kaya safe na safe, mataas ang pwesto. Malaki po yung U-box mga riders. Check natin ha. Ayan, kompleto naman yung basic tools. Manual. And then ito po yung itsura ng remote control yan. Black lang na combine po sa emblem na naka-chrome. Sukat natin yung ating dalang helmet ha. Size medium po na SEC modular helmet.
Ihanap natin ang pwesto. Pasok naman ha. Check lang natin kung may sasara natin. Ayun. Tama po dito ang isang full face helmet. Pero check natin sa ibang pwesto. Hindi ho pwede pag ganyan. Angat siya. So yun po ang tamang pwesto. Nandito yung muka. Then may space pa siya para sa kapote natin. Motorcycle cover. And then meron din po siyang pocket dito sa right side. Pupush lang natin itong button na to. Ayan, bubukas na siya. O ayan, medyo pa horizontal yung pwesto, hindi pa vertical. Kaya yan, pahiga. Maganda naman, malalim siya. So magsukat tayo ng cellphone. Okay, hanggang 2 cellphone pasok dito. And then sa ignition system po, naka-smart keyless na siya. Yun lang, wala siyang stick key na kasama. Basta ito lang po yung pinaka-knob. And then hinahanap ko po yung charging port. Nagtatago po pala dito sa gitna ng handlebar niya. Ayan. Bali, USB type ready lang po siya mga riders. Nagsosolo dito sa gitna. Ayan, maganda naman may cover, di ba? Para in case na umuulan. And then isa pa sa uniqueness nito pong Kymco Dink S, nandito po sa harap yung fuel tank. So, malaking tulong po yan para sa pagkabalanse ng ating motorsiklo. So yung weight distribution, balanse nga po. Lalo na kung may angkas tayo, isa po sa epekto nun, hindi tayo basta-basta iiktad pag bigla tayo napapiga sa ating throttle kung meron po tayong bigat dito sa front, di ba? Okay, nasa 7 liters po yung fuel tank capacity. So pag magbubukas po tayo ng fuel tank, bali yan, sundan lang po natin itong knob, pihitin lang dito pa kanan. And then pag sa upuan naman po dito sa left side. Sa fuel consumption, bali satisfying na rin po yung 45 kilometers per 1 liter na manufacturer's claim. At sa top speed naman po, manufacturer's claim 100 kilometers per hour, pero ayon po sa mga ilan nakagamit na actual, umaabot po ito ng 115 to 130 kilometers per hour. Meron po itong maximum power na 15 horsepower at 8,500 RPM. And 13.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled sa cooling system, fuel injected sa fuel supply system, 150cc displacement, and then Euro 5 compliant na po sa emission control. Meron po itong curb weight na nasa 146 kilos, and then 135mm na ground clearance, at 783mm naman po sa seat height. Okay, yung side stand natin, napansin ko, bukang-buka siya mga riders. So kaya ang baba po ng pagkakatagilid niya. So sa mga average height na Pinoy riders, hindi tayo mahirapang pagsakay. Okay, testingin na natin ha. Lapad niya mga riders. Okay, dahil 783mm nga po ang seat height, kaya medyo natitiyad tayo kahit 5'8 na po ang height natin. So may mga pamamaraan naman, pwede tayo magpalit ng flat seat, pero para sa akin, mahirap magpalit kasi kumpleto na siya. Marami tayong aayusin kapag nagpalit. Okay, check po natin yung floorboard. Siyempre malapad, tapos malayo ang distansya dito sa ating fuel tank. So in case na magpapagas tayo, side lang natin yung manibela. Okay na, di ba? Or kaya dito tayo sa kabila, siyempre pag magpapagas. So sa turning radius niya, saktuhan po yung ating bar end o tung sa handlebar niya. Malaki siya mga riders. Maliit lang tignan pag malayo, pero pag nakasakay ka na, malawak. And then sunod po natin yung shock absorber. Yun, super lambot mga riders. Kaya masasatisfied po kayo dito sa kanyang shock dahil tahimik na. Saka maganda yung kanyang response, di ba? Okay, dito naman po sa mga brake levers, mapapansin nyo, meron siyang 4 na level. Siguro para adjustment kung saan kayo komportable yung lakas ng preno. So, check na natin yung rear brake muna ha. Okay, kita nyo, natunog siya. Oh. Ang lakas ng response niya. Oh. Wala pang half press mga ka-riders, very responsive siya. Oh. Mga 3/4 lang na piga, ayos na. Lalo na siguro kung ipo-full press natin. Oh.
And then dito naman po sa front brake. So medyo mahina dito sa front. Oh. Malalim siya. Oh. Kailangan natin pigaing mabuti. Pero yun nga po, gaya ng sabi ko, pwede tayo mag-adjust dito sa kanyang level. Tama, kasi ito po ay level 2 sa front at naka-level 3 naman po dito sa rear. Mga switches and button. Yung kulay yellow na button po, ito yung kanyang passing light. And then yung switch po ng traction control system, kung gusto nyo i-activate, ayan, dito yan sa harap. And then high beam low beam sign, itong kulay gray na button. Turning signals, and then switch off sa gitna. Horn. Dito naman po sa kabila, dito po yung control ng ating mga meter, syempre. Ayan po yung kanyang up and down. And then dito po yung kanyang orange to, yung okay button. And then meron pong switch yung headlight at DRL. And then electric starter push button. Kimco, Pilipinas Motorcycle, solidong pagtutulungan ng meron sa aming circle. Damayan o kahit saan maaasahang mga rider, pagmamahal umaabot sa lahat ng member. Kimco, Pilipinas Motorcycle, solidong pagtutulungan ng meron sa aming circle. Damayan o kahit saan maaasahang mga rider, pagmamahal umaabot sa lahat ng member. Katakabig ng gulong sa mga mahaba na kalsada, sa Kimco Pilipinas Motorcycle ka makakaasa na hindi ka iwanan kahit anong problema. Kahit saan kapit bisig tulungan sama-sama sa karera. Lahat mararating kahit ako di matulin. Alam mo na aabutin, pare-parehong dalangin. Tara sabay ngayon natin ikutin, sariling bayan liputin. Papagaan sa bigat na dala ang mga magaganda tanawin. Pagkakaisa ng bawat isa, kaya di mo matatawag to na basta-basta pamilya dito turingan. At mas tumitibay pa kapatirang binuo, ngayon ay lumalawak na. Kimco, Pilipinas Motorcycle. Kimco, Pilipinas Motorcycle. Kimco, Pilipinas Motorcycle, solidong pagtutulungan ng meron sa aming circle. Damayan o kahit saan maaasahang mga rider, pagmamahal umaabot sa lahat ng member. Kimco, Pilipinas Motorcycle, solidong pagtutulungan ng meron sa aming circle. Damayan o kahit saan maaasahang mga rider, pagmamahal umaabot sa lahat ng member. Manibela ang hawak sa lupain na malawak, malabo na mapahamak. Dasal muna pag-usapak sa matarik na daanan. Merong solidong samahan na walang tinatapakan, ng nais ay magtulungan. Mga charity na Kaya kung pangmatagalan na scooter ang hanap, pasyalan nyo na dito sa Artway San Pablo, ang Team S150 ng Kimco. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. saya, hindi to madali mapagod, lalo na sa aming hangarin. Mas lalong malakas dahil sa magandang tanawin nasa puso.